Sama-sama tayong magiging Saksi! Kasunod ang panibagong insidente ng pangaharas ng China sa barko ng Pilipinas. Tiniyak ng National Task Force na mananatili silang transparent sa mga nangyayari sa West Philippine Sea. Saksi si Joseph Morong. Sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal sa Zambales, linggo o buwan ang itinatagal sa laot ng mga nangingisda. Kaya laking tuwa ng mga mangingisda nang malamang inakala nilang barko ng China kamakailan, barko ng Philippine Coast Guard pala na maghahatid sa kanila ng grocery. Ay, nung nakita ko Philippine Coast Guard pala, binirit ko na sa atin pala. Siyempre masaya kasi yung parang may kakampi pala. Pero pagkatapos ng pamamahagi ng ayuda, hinaras ng ating Coast Guard ng China Coast Guard. Hindi lamang binuntutan at basta hinarangan, kundi tumawid pa sa harap ng BRP Teresa Magbanwa ang isang barko ng China. Sa isang punto halos dumikit pa ito sa BRP Teresa Magbanwa, mga aksyong paglabag sa International Regulations for Preventing Collisions at Sea o COLREG. May isa pang barko ng China na nakaangkla na sa bungad ng Baho de Masinloc. Wala pang bagong pahayag ulit ang China, pero ang mga dati nitong sinabi, iginit ng ating gobyerno na mali, kabilang ang pahayag ng China na may soberanya ito sa Baho de Masinloc at iligal na pumapasok ang barko ng Pilipinas. Lahat ng nakikita ninyong lubog during high tide within 200 nautical miles or 370 kilometers from our coast, part po yan ng exclusive economic zone natin, yun yung pangalan niya na tinatawag nating West Philippine Sea. Para sa National Task Force on the West Philippine Sea, mahalaga na naipapakita sa publiko sa pamamagitan ng Transparency Initiative ang mga nangyayari sa West Philippine Sea para maitama na rin ang mga naglipa ng maling impormasyon tungkol dito. Tuloy raw yan sa kabila ng kasunduan ng Pilipinas at China sa Shanghai nitong Enero na pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea. Para sa isang maritime security expert, kahit may ganyang kasunduan, hindi dapat abandonahin ng Pilipinas sa pagpapakita ng ginagawa ng China. And in those discussions, if China says to you, we don't like the pictures, we think the pictures are creating problems for us. On one hand, you can think, okay, well, maybe we can talk about that. But on the other hand, you want to think those pictures give the Philippines leverage. You always have to measure China's words by its actions. Tugon naman ng task force, It's just part of the continuing engagement with China. It's part of the diplomatic track. No, definitely not. Alam mo naman, this is a measured transparency. No? So at the end of the day, it's always about the national interest. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Matapos ang sunod-sunod na taas presyo sa petrolyo, rollback naman ang ipatutupad bukas. 60 sentimo ang tapya sa presyo ng kada litro ng gasolina, 10 sentimo sa diesel, at 40 sentimo naman sa kerosene. Ito ang ikalawang beses na nag-rollback ang mga naturang produkto ngayong taon. Nauna na sinabi ng DOE na dulot yan ng pagtaas ng US oil production at pagbagal naman ng demand sa langis. Wala raw problema sa isa't isa sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Ayon yan sa Vice Presidente sa pagdating niya sa Malaysia kanina. Oh, we have no problem with each other. President Bongbong Marcos and I are doing good. We are okay in terms of our relationship, both personal and working relationship. Wala namang komento ang bise nang tanungin tungkol sa relasyon niya kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Ayon pa kay Vice President Sara Duterte, hindi pa niya nakakausap ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang mga kapatid kaugnay sa kanilang pagbatikos kay Pangulong Marcos. No comment din siya nang tanungin tungkol sa panukalang paghiwalay ng Mindanao na isinusulong ng kanyang ama. Makakapulong ni Vice President Sara sa Malaysia ang Malaysian Education Minister. Bahagi rin ito ng kanyang tungkulin bilang Pangulo ng Southeast Asian Ministers of Education Organization. At may courtesy call din ang pangalawang Pangulo sa Deputy Prime Minister ng Malaysia. Paubos na ang panahon para maamyandahan ang economic provisions ng 1987 Constitution ayon sa ilang kongresista. Pero sa paghimay ng Senado sa resolusyong nagsusulong ng pag-amyenda, git ng isang retiradong maestrado, hindi kailang baguhin ang saligang batas. Saksi si Ian Cruz.
May mga naipasa ng batas para buksan ang ekonomiya sa 100% foreign ownership. Yan ang sinabi ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio, kaya hindi na raw kailangang amyendahan ang saligang batas. There appears to be a lack of understanding by our national leaders of the extent of foreign ownership under the law of businesses in our country. Kabilang sa mga tinukoy niyang batas ang Retail Trade Liberalization Act at ang Public Services Act na kinikwestiyon ngayon sa Korte Suprema kung naayon sa konstitusyon. Hindi raw saligang batas ang pumipigil sa pagpasok ng foreign investment, kundi ang pagiging mahal ng kuryente, pahirap ang regulasyon gaya ng dami ng hinihinging permit at di maayos infrastruktura at transportasyon. Bukas naman talaga tayo sa foreign investors. We have made great strides in the past years liberalizing our economy without compromising our national security or leaving behind Filipino businesses. Git ng isa sa framers ng 1987 Constitution, unahin dapat ang pagsugpo sa kahirapan. We do not need to amend the Constitution. We should have a single-minded focus on the scandal that we have 21% of our population living in dehumanizing poverty. All of our neighbors in Southeast Asia have single-digit poverty incidents. Pero giit ng DTI, mahigpit pa rin ang regulasyon sa foreign investment. There is a negative correlation between FDI performance and these regulatory restrictions. And of course, the more open you are, the higher the FDI inflows. Ayon sa Kamara, oras sa ipasang resolution of both Houses 6 ng Senado, pwede na nila itong sang-ayunan. Paubos na raw ang panahon para maipatupad ang pagbabago sa economic provisions. Bubuo pa kasi ng Constituent Assembly na susuri sa mga pagbabago bago ito i-endorse sa COMELEC sa kaidaraan sa plebisito. We need to do this now. And we can't waste time when it comes to amending our Constitution. After the Senate acts and the House will meet, and assuming we agree in everything, ipaplebisito mo pa yan. You're talking about 2027 and 2028. And we all know by 2027, 2028, everybody's preparing for the presidential elections already. Itinigil na raw ang People's Initiative, kaya itigil na rin sana hidwaan ng Kamara at Senado. Although may mga disagreement kami with respect to the urgency or the deadlines, but at least, we can now have the poison in the atmosphere is no longer there. Ang sa amin is we will stick to healthy and democratic debate. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Binibida sa isang exhibit ang mga obra ng isang artist na may autism at ang maliliit na pondo ilalaan sa pagtulong sa mga batang may special needs. Saksi si Jamie Santos. Makulay, detalyado, naggagandahan. Ito ang mga obra ni Nina Bantoto para sa kanyang ikalawang solo exhibit na Enter the Dragon. Tampok dito ang 12 Chinese zodiac signs na isa sa kanyang mga hilig. 5 buwan ang ginugol ni Nina para rito. I like painting and drawings at the same time while listening to music. I felt happy during my second exhibit. Wow, super proud kasi I still remember yung maliit pa si Nina and yung she could not speak, she could not look me in the eye, medyo tahimik siya. And now from that day in 1996 until now this year, and ngayon if you see Nina, very vibrant, very joyful, very friendly, ang dami-dami, very nakakataba ng puso. 3 years old lang si Nina nang ma-diagnose na may autism. Hirap nga raw siyang magsalita noong maliit pa hanggang sa makitaan nila ng interes sa sining. Marami nang nagawa si Nina na exhibit sa United Nations at Philippine Consulate sa New York at Macau. Hilig niyang magpinta gamit ang acrylic paint, watercolor, charcoal at colored pencils. At ngayon, gumagawa na rin siya ng digital art. We're really into paying it forward. So her first exhibit 5 years ago, ang beneficiary is Reach Foundation. So ito, we help parents with special needs in depressed areas. We are grateful because the proceeds will be used to help the Reach Foundation, which is a non-stock, non-profit organization,
set up community-based rehabilitation programs in depressed and far-flung areas. Hanggang February 15 pa maaring masilayan ang Enter the Dragon exhibit sa Gallery Joaquin sa Podium Mall sa Ortigas Center, Mandaluyong City. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Nagbigay na pahayag si King of Talk Boy Abunda matapos ang joint statement ni Bea Alonzo at Dominic Roque na may mga nagkumpirma raw ng kanilang breakup nang wala nilang pahintulot. Narito ang showbiz saksi ni Nelson Carlas. Yes, hiwalay po si Dominic at saka si Bea. Matapos ang ilang araw na usap-usapan, kinumpirma ni Bea Alonzo at Dominic Roque na nagkasundo silang hindi na ituloy ang kanilang kasal. Hindi raw naging madali ang desisyon. Gusto raw sana nila ng mas maraming oras para pag-isipan at ipagdasal ito. Pero marami ng kumalat na espekulasyon. Tanong, pati insulto, may mga nagkumpirma rin daw ng hiwalayan nang walaan nilang consent o paalam mula sa kanila. Ang iba, lumikha pa ng mga walang basehan at maling kwento kaya nagsalita na sila para sa kanilang peace of mind. Hiningan namin ng reaksyon si Boy Abunda, isa sa mga huling nagbalita ng hiwalayan batay sa kanyang source, na nanawagan din noong maging maingat sa mga espekulasyon. Sabi niya ngayon, kaugnay sa joint statement ni Bea at Dominic. May dahilan para mag-react nun sa statement. Pero I'm not going to do that now. Kasi I realize na people involved in this controversy are going through pain. Masakit maghiwalay, masakit ang mapunta doon sa sitwasyon na yon. Even pain deserves respect at pinipili kong manahimik. Sinabi yan ni Kuya Boy sa kanyang pag-renew ng kontrata sa GMA Network matapos ang 1 taong pagbabalik kapuso. Pinangunahan ito ni GMA Chairman Attorney Felipe Gozon, President and CEO Gilberto Duwabic Jr., EVP and CFO Felipe Yalong, at SVP for Entertainment Group Lilibet Rasunable. Nagagalak tayo na nag-renew siya sa atin at nakita ko kung ano ang respeto sa kanya ng mga artista, hindi lamang from GMA, maski sa mga kabilang channels. Nakakagalak naman, no? Nakakapagtaba ng puso kung makikita natin yung ratings. Patunay lang na with Boy, yes, the answer is yes. So we look forward to many more years. Papasalamat tayo kay Boy sa tiwala niya. Dumating din sina GMA SVP Attorney Annette Gozon Valdez at iba pang opisyal ng Kapuso Network. Napapalapit yung mga artista ng Sparkle sa mga tao kasi nakikita yung kung sino sila talaga, lumalabas yung mga kung ano yung interesting sa kanila. Yung mga things na hindi alam, napapalabas niya in a way na nakakatuwa. We're very happy with the performance of Fast Talk. We're very, very happy na Kuya Boy is still a Kapuso. What kept me going from the very beginning was my unflinching belief in the power of the interview. So, ang dami ko pa rin natututunan. Paano ko ba hihikayatin si nanay, si tatay at ang Kapuso para manood, para may bagong mapanood? Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Talk of the Town ng 2024 NFL Super Bowl dahil bukod sa sweet victory ng Chiefs, may sweet kiss din si Taylor Swift at si Travis Kelce. Sinurpresa naman ni Beyonce ang kanyang fans nang mag-release ng bagong single. Ating saksiyan! Back-to-back champs sa Super Bowl ang Kansas City Chiefs matapos magwagi sa score na 25-22. Breathtaking ang kanilang laban kontra sa San Francisco 49ers na nag-extend into overtime. Ito na ang ikatlo nilang championship win in 5 years. Extended pa ang kilig dahil sa Karma is the Guy on the Chiefs. Coming straight home to me moment nila Taylor Swift at Kansas City Chiefs tight end Travis Kelce na nag-share ng sweet kiss after the victory. Kahit galing pa sa Japan leg ng kanyang Eras Tour, all out ang support ni Taylor while on the bleachers.
kasama sina Blake Lively at Ice Spice. Kilig with nostalgia naman ang hatid ng halftime performance ng 8-time Grammy winner na si Usher, bukod sa kanyang hits gaya ng Yeah at Confessions. Pinerform ni na Usher at Alicia Keys ang My Boo na ni-release 2 decades ago. May special appearance din ang ilan pang artists gaya ni will.i.am at Phil-Am singer na si Her. At hindi dyan nagtatapos ang surprises dahil during the Super Bowl, nagkaroon ng ad na inaanunsyo ang upcoming album ni Beyonce na Act 2. Pero bago yan, ni-release na kanina ang dalawang bagong single niya na Texas Hold'em at 16 Carriages. Ito ang isa pang surprise announcement mula naman sa Backstreet Boys member na si Nick Carter. Magbabalik siya sa Pilipinas para sa kanyang solo concert sa Maynila at Cebu sa Mayo. Bahagi yan ng kanyang Who I Am 2024 World Tour. Para sa GMA Integrated News, ako si Nelson Canlas, ang inyong saksi. Hinirang bilang bagong chairman at chief executive officer o CEO ng multinational consumer goods firm na Unilever Philippines si Freddy Ong. Papalitan ni Ong si Benji Yap na maupong head of country ng Unilever Indonesia. Sa nalalapit na pagdiriwang ng ika-100 taon ng Unilever, nilatag ni Ong ang mga plano ng kumpanya kabilang ang patuloy na paglabas sa mga produktong magpopromote ng sustainability. Dumalo sa handover event si GMA Chief Marketing Officer and Head, Sales and Marketing Group, Lizelle G. Maranag at iba pang opisyal ng GMA Sales and Marketing Group. Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.